Noong 1950 sa area sa Hong Kong na may mataas na antas ng krimen. Ang maraming grupo ng gangster na madalas na gumagawa ng iba't ibang krimen sa lungsod. Nahumantong sa isang martial artist na tinawag na Cyclone na dumating at makipagkaisa sa mga residente ng lungsod. Upang labanan at wakasan ang dominasyon ng pinakamalaking grupo ng gangster na kumokontrol sa lungsod. Sa sandaling ito si Cyclone at Lei ang pinakamalaking gangster sa lungsod ay nagharap para kontrolin ang lungsod. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts sa huli ay nanalo si Cyclone sa laban. Dahil dito mas naging mapayapa ang lungsod nang walang mga gangster na gumagala. Makalipas ang 30 taon pagkaraan ng 1980s, ang Hong Kong ay naging isang entertainment hub para sa maraming mga tao na nagnanais na magsaya o yumaman sa pamamagitan ng pagsusugal sa iba't ibang mga kasino na kumalat sa buong lungsod. Marami ring mga residente ang madalas na namumuno sa isang malaking laban ng ilegal na droga na pinamumunuan ng isang malaking immigrant na si Mr. Big. Sa ilegal na laban si Chan Lok Kwan ay nakitang madaling nanalo sa laban. Si Lok Kwan ay kararating lang sa Hong Kong na naghahanap ng trabaho at dahil sa kanyang martial arts skills ay nakuha niya ang atensyon ni Mr. Big. Inimbitahan niya siya na sumali sa kanyang gang at magpatakbo ng mga ilegal na negosyo sa Hong Kong. Gayunpaman ay tinanggihan ni Lok Kwan ang alok ni Mr. Big na nagsasabi na hindi siya interesadong maging isang gangster. Ang kanyang desisyon na mag-sign up bilang isang manlalaban ay para kumita at makakuha ng pagkakakilanlan sa kanya bilang resident ng Hong Kong at makakuha ng mas magandang trabaho. Nang marinig ang paliwanag ni Lok Kwan sinabi ng kanang kamay ni Mr. Big na nagngangalang King na maaari rin silang gumawa ng identity card para sa kanya. Ngunit ang proseso ay tatagal ng 2 linggo, ngunit dahil gusto ni Lok Kwan na makuha ang identity card ng mabilis, pumayag si Lok Kwan na bayaran ang grupo ni Mr. Big sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng hindi binayaran. Makalipas ang 2 linggo nakipagkita si Lok Kwan sa gang para kunin ang identity card na ipinangako ni King. Ngunit peke ang ibinigay ni King na identity card na nagsasabing karapat-dapat lang si Lok Kwan sa card na ito. Dahil siya ay ilegal na pumasok sa Hong Kong. Si Lok Kwan ay halatang nagagalit sa pagtrato sa kanya ni King at ng mga miyembro ng gang ni Mr. Big. Sa sandaling iyon hinihiling pa ni Lok Kwan na ibalik ni Mr. Big ang perang kinita niya sa kanyang mga laban. Sa kasamaang palad, tumawa si Mr. Big na nagpapaalala kay Lok Kwan na ang underground world ng Hong Kong ay walang awa. Pakiramdam na niloko at matatalo siya kung lalabanan niya ang mga tauhan ni Mr. Big ay nagpasya na umalis sa punong tanggapan ng gangster. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isa sa mga supot ng pera ni Mr. Big. Mabilis na tumakbo si Lok Kwan sa sentro ng lungsod at sumakay sa isang double-decker na bus. Sa kasamaang palad ay nahanap ni King at ng kanyang mga tauhan si Lok Kwan na humahantong sa isang away. Si Lok Kwan ay nahihirapan kay King, nang si Lok Kwan ay na-corner ang driver ng bus biglang nagpreno at tumilapon sila palabas. Sinamantala ni Lok Kwan ang pagkakataong ito upang makatakas mula kay King at pumunta sa lungsod isang lugar na kilalang bawal ang mga gang. Para maiwasan ang gulo sa lokal na gang sa lungsod ng Kowloon si King at ang kanyang mga tauhan ay nagpasya na maghintay sa labas. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang gwardya na nagngangalang Shin upang babalaan si King na huwag pumasok sa lugar. Lalo na dahil nakatanggap ng kakaibang impormasyon si Shin tungkol sa kanilang pagpasok sa lugar. Habang si Lok Kwan ay lubos na nagulat sa pagpasok sa isang tila abandonadong gusali. Dahil ito ay talagang tinitirhan ng maraming tao. Pagkatapos ay pumunta si Lok Kwan sa isang maliit na silid upang tingnan kung magkano ang pera na kinuha niya. Nang buksan niya ang bag, nagulat si Lok Kwan dahil hindi pera ang laman ng bag, sa halip ay isang ipinagbabawol na gamot. Nang makita ni Lok Kwan ang isang lalaki na gumagamit ng ipinagbabawol na gamot tinanong niya ito kung saan siya bumili. Sinubukang hanapin ni Lok Kwan ang mga nagtitinda ng droga sa lugar dahil balak niyang ibenta ang lahat ng gamot. Pagdating sa kanyang destinasyon, inalok ni Lok Kwan ang mga gamot sa mga lalaking nandoon. Ngunit ang mga ito ay hindi mga drug dealer na iniisip ni Lok Kwan. Dahil dito ay sinubukan nilang labanan si Lok Kwan sa pagpasok sa kanilang lugar. Si Lok Kwan ay sinubukan na makatakas sa mga lalaki, hanggang sa makaharap niya si Shin at tinanong ang pagkakilanlan nito. At nagtatanong kung bakit siya naglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa lugar na ito. Balak ni Lok Kwan na labanan si Shin ngunit nang makitang napapaligiran siya ng mga tao ng bayan ay nagpasya si Lok Kwan na tumakas. Sa pamamagitan ng walang ingat na pagtalon sa gusali upang maiwasan ang humahabol sa kanya. Pumasok si Lok Kwan sa isang barbershop kung saan nakita niya si Cyclone na matanda na. Ginawang bihag siya ni Lok Kwan laban kay Shin.
Agad na hinawakan ni Lo Kuan ang isang matulis na metal na bagay sa leeg ni Cyclone. Hanggang sa biglang itinapon ni Cyclone si Lo Kuan at inatake ito ng paulit-ulit hanggang sa matamba siya sa sahig. Ginawa pa nga ni Cyclone ang pag-atake nang hindi nahuhulog ang kanyang sigarilyo. Nang makita si Lo Kuan na nakaupo sa sulok si Cyclone ay kalmadong nakaupo sa isang upuan. At si Shin ay sinabihan si Cyclone na si Lo Kuan ay may dalang droga sa kanilang lugar. Pagkarinig ng ulat na ito ay mukhang galit si Cyclone. Dahil sinubukan niyang panatilihing malaya ang lugar sa iba't ibang ilegal na transaksyon kabilang ang drug trafficking na maaaring magdulot ng mas malalang problema. Sa kabila nito si Cyclone ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon kay Lo Kuan sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na umalis kaagad sa lungsod bago pa magbago ang isip niya. Pagkatapos ay ibinato ni Shin ang bag na naglalaman ng gamot ni Lo Kuan dahilan upang tumalon si Lo Kuan mula sa upper floor at bumagsak. Si Lo Kuan na nasugatan matapos na matamba nagsimula siyang magpanik nang makita ang pulis dahil wala siyang identity card at maaaring arestuhin siya. Kaya naman nagpa siya si Lo Kuan na umakyat muli sa gusali upang bumalik kay Cyclone at ialok ang narcotics na mayroon siya kapalit ng pera upang mabuhay siya sa Hong Kong. Sa sandaling iyon inamin ni Lo Kuan na ilegal siyang pumasok sa Hong Kong upang makakuha ng mas magandang trabaho dahil wala siyang pamilya. Sa kasamaang palad, niloko siya ni Mr. Big, at kinuha niya ang bag na akal ang naglalaman ng pera. Si Shin ay kinumpirma ang sinabi ni Lo Kuan. Dahil nakita niya ang mga tauhan ni Mr. Big na gumagala sa lungsod na parang may hinahabol. Nang marinig nitong si Cyclone ay humiling kay Lo Kuan na ibigay sa kanya ang bag. Habang sinasabi na bagaman mahalaga ang pera, ang buhay ng isang tao ay pare-parehong mahalaga para mabuhay si Lo Kuan sa Hong Kong. Sa huli inutusan din ni Cyclone si Shin na dalhin si Lo Kuan upang makipagkita kay AV para sa paggamot. Ilang sandali si Cyclone ay nasa silid ni Mr. Big, at nagtanong kung papaano siya nakapasok sa kanyang silid. Sandali na sinabi ni Cyclone na ang pagbisita niya sa gabing iyon ay hindi para hamanin siya ng away, kundi para ibalik ang bag ng narcotics na ninakaw ni Lo Kuan kanina. Sinadya pa nga ni Cyclone na bigyan ng pera si Mr. Big para makalimutan ng gangster leader ang mga kilos ni Lo Kuan. Si Mr. Big sa kasinabing hindi niya gagalawin si Lo Kuan na nagtatago sa Kowloon. Pero kapag nakita niya si Lo Kuan sa labas ng Kowloon ay hahabulin niya ito kahit magkagulo sa pagitan ng mga gangster. Samantala si AV ay ginagamot si Lo Kuan, sinabi niya na swerte siya na hindi nabali ang kanyang kamay sa pakikipaglaban kay Cyclone. Pinayuhan din ni AV si Lo Kuan na huwag magbuhat ng mabibigat na bagay o uminom ng alak hanggat hindi gumagaling ang kanyang sugat. Nang marinig itong si Lo Kuan ay tahimik na sumang-ayon sa payo ni AV. Nang matapos gamutin ni Avenue si Lo Kuan dumating si Shin at sinabihan si Lo Kuan na ang sugat na natamo ni AV ay galing sa Phoenix gang na pinamumunuan ni Mr. Big. Si AV ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa karibal na gang. Bukod pa rito ay sinabi ni Shin kay Lo Kuan na ang kanyang problema kay Mr. Big ay nalutas na ni Cyclone sa pamamagitan ng pagsasauli ng mga ninakaw na narkotiko at pagbibigay ng dagdag na pera kay Mr. Big. Kaya dapat bayaran ni Lo Kuan ang pera ni Cyclone sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Kowloon hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Nang maglaon nakipagkita si Lo Kuan kay Yan Fen sa restaurant kung saan siya magtatrabaho ayon sa utos ni AV. Sinabihan siya ni Yan Fen na agad na magsimulang magtrabaho at nang walang pag-aaksaya ng oras. Sinimulan ni Lo Kuan ang kanyang mga nakatalagang gawain. Upang kumita ng mas maraming pera si Lo Kuan ay kumuha din ng iba pang mga trabaho na maaari niyang mahanap. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga trabaho na napagtanto ni Lo Kuan na malaki ang impluwensya ni Cyclone sa lungsod. Dahil maraming tao ang naniniwala na talagang pinapanatili niyang ligtas ang kanilang tahanan mula sa pagiging isang kuta ng krimen. Bukod pa rito, si Cyclone din ang gumawa ng paraan sa paglutas ng bawat isyu sa lungsod. Isang gabi, si Lo Kuan ay nasisihan na kumakain ng isang piraso ng tinapay. Bigla siyang tinawag ni Cyclone at niyaya siyang kumain sa isang pork restaurant kung saan nagtatrabaho si Lo Kuan. Nang hindi inaasahan ay lihim na pinagmamasdan ni Cyclone si Lo Kuan na alam niyang hindi pa siya nakakain ng masarap na pagkain mula noong napunta siya sa lungsod na ito. Nang ang pagkain ay may hain ay kumain si Lo Kuan ng buong puso. Lalo pat ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng napakasarap na pagkain sa Hong Kong. Naging curious si Cyclone kung ano ang plano ni Lo Kuan sa perang naipon niya. Dahil alam niyang marami siyang trabaho araw-araw.
Ipinaliwanag ni Lo Kuan na gusto niyang bumili ng identity card para permanenteng manirahan siya sa Hong Kong nang hindi nababahala na mahuli siya ng pulis dahil sa pagiging illegal immigrant. Nang marinig ang kagustuhan ni Lo Kuan, si Cyclone ay nagpasya na tulungan si Lo Kuan. Sa kanilang pag-uusap sinabi ni Cyclone na matulog siya sa restaurant sa halip na sa rooftop at nangangako na hindi singilin siya ng renta. Pinaalalahanan siya ni Cyclone na mahalaga ang pag-iipon ng pera. Pero mas mahalaga pa rin na pangalagaan ang kalusugan. Sa paglipas ng mga araw tila mas masaya si Lo Kuan na naninirahan sa lungsod. Dahil malugod siyang tinatanggap ng lahat sa kabila ng pagiging bagong dating. Sa isang araw habang naghahatid ng pagkain sa isang bahay aliwan, nakilala ni Lo Kuan ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Suat na naghihintay sa kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw nakita ni Lo Kuan muli ang batang babae na nakatayo at nakatitig sa kisame ng isang pasilyo kung saan nakabitin ang bangkay ng kanyang ina. Matapos makita ang bangkay, kinuha ito ni Lo Kuan at ibinaba. Hindi nagtagal dumating si Cyclone kabilang si AV, para alamin kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng ina ng bata. Base sa imbestigasyon ang salarin ay sadyang itinulak sa gusali upang ipakita ang kanyang kamatayan bilang isang simpleng aksidente. Si Cyclone pagkatapos ay hiniling kay Shin na ilipat ang katawan ng biktima sa isang pampublikong palikuran at iulat ang insidente sa konseho ng lungsod. Upang ang gobyerno ang humawak sa kanyang libing. Nang marinig ito si Lo Kuan tinanong niya kung bakit ganon ang desisyon ni Cyclone. Ipinaliwanag ni Cyclone na maraming residente ng Kowloon ang walang opisyal na identity card. Kaya imposibleng ayusin ang isang maayos na libing nang hindi pumukaw ng hinala ng pulisya na maaaring malagay sa panganib ang buhay ng iba pang mga residente sa Kowloon. Sa isa pang pagkakataon nagalit si Lo Kuan sa insidente ng pagpatay, ay nagsimulang tugisin ang ama ng bata na pinaghihinalaang mamamatay tao. Dahil siya lamang ang palaging nang-aabuso sa kanyang asawa. Habang nakasuot ng maskara si Lo Kuan ay naghahanda para salakayin ang lalaki sa eskinita ng lungsod. Hanggang sa napagtanto niyang may 3 pang nakamaskara na pinupuntirya rin ang ama ng bata. Nang walang pag-aalinlangan na nakipagtulungan si Lo Kuan sa kanila para salakayin ang kanilang target. Nang hindi sinasadyang matanggal ang maskara ni Lo Kuan, isa sa mga lalaking nakamaskara ay agad siyang binigyan ng bagong maskara upang hindi makilala ng target ang mukha nito. Matapos matagumpay na bugbugin ang ama ng bata hanggang sa hindi na niya magawang makalakad. Si Lo Kuan at ang iba ay nagpasya na iwan ang kanilang target. Ilang sandali ang apat ay nagtipon at napagtanto na pareho lang ang kanilang intensyon na turuan ng leksyon ang ama ng bata sa palaging pag-abuso sa kanyang asawa. Bukod pa sa pakikipagkita kay Shin at AV nakilala rin ni Lo Kuan ang 12th Master isang alip-oras ni Tiger. Bagaman si Tiger ay isa sa mga respetadong tao sa Kowloon na kilala siyang sumusunod kay Cyclone dahil sa kanyang kabaitan sa pagligtas sa buhay ni Tiger sa nakaraan. Kinabukasan si Lo Kuan kasama si Cyclone na nagpapalipad ng saranggola. Si Cyclone na nagtatanong kay Lo Kuan tungkol sa pagsalakay sa ama ng bata. Kahit na binugbog ni Lo Kuan ang lalaki ay hindi niya alintana dahil sa kanyang pananaw ay nararapat na kabayaran lang ito sa kanyang malupit na pag-uugali sa kanyang asawa. Habang nag-uusap, tinalakay din ni Cyclone ang intensyon ni Lo Kuan na tumira sa Kowloon. Binabalaan siya na maging handa sa anumang maaaring mangyari sa lungsod. Sa hapon habang ang mga residente ng Kowloon ay nagsasagawa ng kanilang mga aktibidad. Ang isang programa sa Hong Kong sa telebisyon ay nagtatalakay sa pag-unlad ng lugar. Ang tagapagsalita sa programa ay nag-usap din sa iba't ibang mga isyong panlipunan sa Kowloon City. Na nagmumungkahi na ang lungsod ay maaaring gibain ng gobyerno upang maiwasan ang mga iligal na residente at mabawasan ang mga rate ng krimen sa Hong Kong. Habang nakikinig sa balita si Cyclone ay nasa lugar ni AV upang suriin ang kanyang kalusugan dahil sa isang tumor sa kanyang mga baga. Hiniling ni Cyclone kay AV na ilihim sa mga residente ang kanyang karamdaman upang hindi na sila mag-alala tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Pagkatapos ng pagsusuri si Cyclone ay umalis at pumunta upang makipagkita sa kanyang kasamang si Dick Chow na nawalan ng asawa at 2 anak sa away ilang dekada na ang nakalilipas. Bukod pa sa pagbibigay sa kanya ng buwan ng rente ng mga residente. Si Cyclone ay pinaalalahanan si Dick Chow na mag-move on na sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Dahil tumatanda na sila at karapat-dapat silang mamuhay ng payapa. Sa kasamaang palad pakiramdam ni Dick Chow ay kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya sa kamay ni Chan Zhen. Bagamat nagawa na ni Cyclone na patayin si Chan Zhen, balak ni Dick Chow na tugisin ang pamilya ni Chan Zhen, lalo na ang kanyang anak na balitang buhay pa.
Sa kabilang banda si Lokwon, Shin, 12th at si AV ay nagsasama-sama sa restaurant na nagsasaya sa karaoke. Nagbahagi din sila ng kanilang mga pangarap sa hinaharap. Tulad ni AV na gustong maging doktor at Shin na nangangarap na makapagbukas ng karaoke para makakanta siya buong maghapon. Si 12th ay gustong maging big boss para kumita ng pera nang hindi nagsusumikap. Samantala si Lokwon ay iniisip lang kung paano siya mabubuhay ng permanente sa Kowloon. Pagkatapos ay pumunta si Lokwon sa barbershop ni Cyclone para ipahayag ang kanyang pagnanais na gumugol ng kanyang buhay sa Kowloon. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina na siya ay naninirahan sa iba't ibang lungsod. At nang mapunta siya sa Kowloon nahanap na ni Lokwon ang kanyang tahanan. Sa kanyang panahon sa Kowloon masaya si Lokwon at nakakatulog siya ng maayos. Kaya gusto na niyang manirahan sa lungsod. Nang makita ang kaseryosohan sa kanyang mga mata, hiniling ni Cyclone kay Lokwon na manatili sa Kowloon ayon sa gusto niya bago gibain ng gobyerno ang lungsod. Sinabi rin ni Cyclone na tuturuan niya si Lokwon kung paano maggupit ng buhok dahil balang araw ay baka siya ang pumalit sa pamamahala sa barbershop. Si Lokwon ay biglang nalilito sa mga salita ni Cyclone. Habang nag-aahit ng balbas ni Lokwon, napagtanto ni Cyclone na si Lokwon ay kahawig ng kanyang matalik na kaibigan na si Chanchen. Sa ibang pagkakataon, si Shin at 12th ay inimbitahan si Lokwon sa isang restaurant sa labas ng Kowloon para mag-celebrate kasama si Dick Chow. Ang tatlong pinuno ng Kowloon ay sinasabing nanumpa sa kapatiran na tinitiyak na kung ang isa sa kanila ay nahaharap sa gulo. Ang iba ay handang tumulong kahit na nasa panganib ang kanilang mga buhay. Habang si Lokwon at ang iba ay dumaan sa templo ng Kowloon. Nagtataka si Lokwon kung bakit ang templo ay nasira ang ilang mga bahagi. Nang marinig ito si Shin at 12th ay ipinaliwanag na 30 taon na ang nakakaraan. Isang laban ang naganap sa pagitan ng mga gangster na pinamunuan ni Lei na gustong kontrolin ang Kowloon. Bagaman hindi gaanong mahusay ang kasanayan sa martial arts ni Lei, ang kanyang nasasakupan na si Chanzen na binyan-sagang hari ng mga mamamatay ay nagpalakas sa gang. Pinahintulutan si Lei na mamuno sa Kowloon sa loob ng maraming taon bago mapatalsik. Sa nakalipas na digmaan si Lei ay nagutos kay Chanzen na kidnapin ang pamilya ni Dick Chow. Sumali si Cyclone sa labanan at naging ang tanging tao na matagumpay na nakapatay kay Chanzen. Pagbalik sa kasalukuyang si Dick Chow ay inanyayahan lahat ng kanyang mga kapatid at nasasakupan upang ipahayag na siya ay nakatanggap ng mahalagang impormasyon. Na ang anak na lalaki ni Chanzen na nagngangalang Chan Lokwon ay nasa Hong Kong. Si Cyclone nang marinig ito ay nabigla dahil si Lokwon ay anak ng kanyang dating kaibigan. Sa ilang sandali matapos na si Lokwon at ang iba ay dumating. Si Cyclone ay tinawag si Lokwon sa ibang pangalan upang maiwasan ang pagkakakilanlan ni Lokwon. Sa sandaling iyon ay naalala ni Cyclone kung paano sila ni Chanzen ay malapit na magkaibigan mula sa dalawang magkaribal na gangster. Na kailangang lumaban sa isa't isa sa isang mahusay na labanan ilang dekada na ang nakalilipas. Nang magkaharap sila, sinabi ni Chanzen na kapag natalo siya, si Cyclone ay kailangang maging foster father sa kanyang anak at kunin ang kanyang pamilya palabas ng Hong Kong. Sa kabilang banda kung si Cyclone ay matatalo ipagpatuloy ni Chanzen ang negosyo ni Cyclone na barbershop. Ipinagpatuloy nila ang laban hanggang si Cyclone ang nanalo. Upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kaibigan ay lihim na inilabas ni Cyclone ang asawa at anak ni Chanzen sa Hong Kong upang protektahan sila mula sa mga gangster. Sa kasalukuyan si Cyclone ay nasa isang mahirap na posisyon dahil nakahanay siya kay Dick Chow at hindi may hayag ang pagkakakilanlan ni Lokwon dahil sa kanyang nakaraang pangako kay Chanzen. Ilang sandali matapos ang selebrasyon ay nagutos si Tiger kay 12th na maghanda ng isang pangkat na hahanapin si Lokwon. Nang marinig ang pangalang Lokwon si 12th ay nagulat na ang kanyang kaibigan na si Lokwon ay ang hinahanap ni Dick Chow. Pagdating sa Kowloon, si 12th ay nagpadala kaagad ng voice message sa pamamagitan ng telepono kay Shin para ipaalam sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ni Lokwon. Inisip ni Shin na si 12th ay nagsasalita lamang ng walang kaparerekan dahil lasing siya. Ngunit pagkatapos na makumpirma kay Cyclone si Shin ay nabigla nang kumpirmahin din niya. Samantala sa karera ng kabayo ang isang opisyal ng gobyerno ay nakipag-usap kay Mr. Big. Sinabihan niya si Mr. Big na alisin ang mga tao sa Kowloon kapalit ng $1,000,000 na kompensasyon ng gobyerno sa Phoenix Gang. Kahit na natukso si Mr. Big sa alok na alam niyang hindi niya kayang salakayin ang Kowloon ng walang matibay na plano. Dahil ang kanyang gang ay kailangang harapin si Cyclone at Dick Chow at Tiger. Kaya't binalak ni Mr. Big na pahinain ang lakas ni Cyclone sa pamamagitan ng pag-akit sa mga lider ng Kowloon.
Sa susunod na pagkakataon si Mr. Big ay inimbitahan si Dick Chow na may impormasyon tungkol kay Lo Kuan. Mula sa mga talaan na natanggap niya si Dick Chow ay nabigla nang matuklasan na si Lo Kuan na alam niyang anak ni Chan Zhen ang taong matagal na niyang hinahanap. At lalong tumindi ang galit ni Dick Chow nang malaman na sinasadyang itago ni Cyclone si Lo Kuan. Habang sina Shin at 12 ay sinubukang alisin si Lo Kuan sa Kowloon at ipaalam sa kanya na siya ang anak ni Chan Zhen na hinahanap ni Dick Chow. Si Lo Kuan ay hindi makapaniwala at tinanggihan ang kanyang dalawang kaibigan na umalis. Ngunit iginiit ni Shin at 12 na kailangan niyang umalis bago siya mapatay ni Dick Chow. Si Lo Kuan ay nakipagkita kay Cyclone at sinabi na hindi siya aalis ng Kowloon. Dahil naniniwala siya hindi dapat siya ang magbayad sa kasalanan ng kanyang ama. Sa gitna ng kanilang pag-uusap si Dick Chow ay dumating. Si Dick Chow ay agad na nagalit kay Cyclone para sa pagtatangkang itago ang katotohanan tungkol kay Lo Kuan. Na nangangatwiran na maaari niyang sabihin sa kanya noong nakaraan nilang pagkikita sa restaurant. Ngunit hindi tumugon si Cyclone sa galit ni Dick Chow na nagudyok kay Tiger na ipagtanggol si Dick Chow at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Lo Kuan ang anak ng kanilang dating kalaban. Nang walang ibang pagpipilian kinailangan ni Lo Kuan na labanan ang lahat na sinusubukang alisin siya. Dahil sa kanyang kakayahan sa martial art na gawang matalo ni Lo Kuan si Tiger at ang kanyang mga tauhan. Kaya napilitan si Dick Chow na makialam, nagawang ma-corner niya si Lo Kuan at sinakal ito. Ngunit kinagat ni Lo Kuan ang tainga ni Dick Chow. Sa kabila nito si Dick Chow ay nagpatuloy sa paglaban kay Lo Kuan. Nang sasaksakin na ni Lo Kuan ng kutsilyo si Dick Chow ay napilitang makialam si Cyclone upang itigil ang laban. Sa sandaling iyon si Cyclone ay sinabihan si Lo Kuan na umalis agad ng Hong Kong. Si Dick Chow nang marinig ito, galit na galit sa desisyon ni Cyclone at iginiit na hindi siya papayag na umalis si Lo Kuan ng buhay sa Hong Kong. Dahil doon ay sinubukan ni Cyclone na pigilan si Dick Chow na nauwi sa laban. Nang makita itong si Lo Kuan ay mabilis na tumakbo upang tulungan si Cyclone. Ngunit hinarangan siya ni Dick Chow at sinaksak si Lo Kuan sa tiyan na nagdulot ng matinding pinsala. Si AV at ang restaurant chef ay galit sa ginawa ni Dick Chow kaya sinalakay nila ito. Nang si Dick Chow ay na-corner, sinabi sa kanya ni Cyclone na talikuran ang kanilang nakaraan. Ngunit si Dick Chow ay nananatiling walang malasakit sa paniniwalang ang isang buhay ay dapat na ipaghiganti sa isa pang buhay. Pagkatapos ng insidente si Dick Chow pakiramdam na pinagtaksilan ni Cyclone ay humingi ng tulong kay Mr. Big upang tapusin si Lo Kuan. Upang hikayatin si Mr. Big ay nag-aalok na ibigay sa kanya ang anumang nais niya bilang kapalit. Dahil sa alok si Mr. Big ay pumayag na tulungan si Dick Chow. Samantala sa Kowloon si AV ay binalaan si Cyclone at ang iba na si Lo Kuan ay may matinding sugat sa tiyan at kailangang dalhin sa hospital para sa medikal na paggamot. Si Cyclone pagkatapos ay agad na hiniling ni Cyclone kay Shin na gumawa ng mga kaayusan para umalis si Lo Kuan sa Kowloon. Dahil alam niyang hindi magpapahinga si Dick Chow at susubukan niyang pigilan siya na mabuhay. Sa ibang pagkakataon si Mr. Big at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Kowloon upang hanapin si Lo Kuan. Si Cyclone na alam ang pagdating ni Mr. Big ay hinarap ang buong gang. Habang nakatanggap si 12 ng isang tawag sa telepono na nagpapalam sa kanya na ang Kowloon ay inaatake ng Phoenix Gang. Na nagudyok kay 12 na magtungo sa lungsod upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Na nauunawaan ang kanyang nararamdaman. Pinahihintulutan ni Tiger na pumunta si 12 at payuhan siyang mag-ingat. Sa lugar naman si Cyclone ay inanunsyo ni Mr. Big na siya ang naging pinuno ng Kowloon dahil binigyan siya ni Dick Chow ng kapangyarihan ng abogado upang pamahalaan ang lugar. Habang si Avenue ay sinusubukan na itakas ang nasugatang si Lo Kuan sa Kowloon. Sa kasamaang palad, napansin ito ng mga tauhan ni Mr. Big na nagpapatrolya sa mga eskinita ng lungsod para hanapin si Lo Kuan at inatake nila si AV. Pabalik sa barbershop matapos iulat ng isa sa mga tauhan ni Mr. Big na nahanap na nila si Lo Kuan. Nagmamadaling umalis sina Mr. Big at King, ngunit sinubukan sila ni Cyclone na pigilan sila. Sa lakas ni Mr. Big si Cyclone ay tumilapon at umalis si Mr. Big kasama ng kanyang tauhan. Kasabay nito si AV ay nakatanggap ng tulong mula kay Shin at pinabagsak ang mga tauhan ni Mr. Big. Habang si AV at Lo Kuan ay ipinagpatuloy ang kanilang pagtakas sa Kowloon. Sa kasamaang palad biglang dumating si King kaya napilitan si Shin na harapin ang kanang kamay ni Mr. Big. Habang si Mr. Big ay hinarang si AV na dala si Lo Kuan. Buti na lang at dumating si Cyclone at napigilan si Mr. Big sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya pababa.
Ito ay nagpapahintulot kay AV na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kahit na muling napahinto si AV sa pagdating ni King. Si AV sa kasinubukan ang iba't ibang pag-atake, ngunit kakaibang hindi nila sinasaktan si King. Kahit na dumating si Shin at 12 para tulungan si Avenue, ang tatlo ay hindi na kayang talunin si King. Samantala si Cyclone na hinarap si Mr. Big ay nagsimulang mahirapan. Nang tatapusin na siya ni Mr. Big, dumating ang chef para pigilan si Mr. Big. Gamit ang kanyang dalawang espada sinubukang atakehin ng chef si Mr. Big kahit na hindi tugma ang husay ng martial arts ng chef para sa leader ng gangster. Bilang resulta ay natalo ang chef matapos makuha ni Mr. Big ang dalawang espada ng chef at gamitin ang mga ito para saksakin ang chef hanggang sa mamatay. Matapos makita ni Mr. Big na nakahandusay si Lo Kuan hindi kalayuan sa kanya at nais na tapusin siya. Ngunit si Cyclone ay naghagis sa kanya ng palakol at tinamaan si Mr. Big sa dibdib. At pagkatapos ay naghatid ng panibagong pag-atake gamit ang isang kadena ng gear na ikinasugat niya. Sa kasamaang palad sa gitna ng laban lumalala ang sakit ni Cyclone na naging sanhi ng pagsusuka niya ng dugo. Nang makita ito ay sinasamantala ito ni King para saksakin si Cyclone. Napagtantong hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Sadyang itinulak ni Cyclone si King sa isang tindahan at isinara ang shop upang ikulong sila kasama niya. Ito ay nagbigay pagkakataon kay AV at Lo Kuan na makatakas. Bagamat malungkot na iwan si Cyclone, si Shin at ang kanyang dalawang kaibigan ay mabilis na dinala si Lo Kuan sa isang lugar kung saan mahahanap siya ng mga residente at dalhin siya sa ospital. Habang si Shin at ang iba ay nagpasya na harapin ang natitirang mga tauhan ni Mr. Big upang maiwasan ang mga ito na mahanap si Lo Kuan. Sa ibang pagkakataon ay nabawi ni Lo Kuan ang kamalayan sa ospital na nakaposas ang kanyang mga kamay. Dahil siya ay naitala na hindi nakatala bilang isang opisyal na iligal na immigrant sa Hong Kong. Ilang araw ang lumipas, si Dick Chow ay bumisita sa barbershop ni Cyclone upang magluksa sa pagkamatay ng pinuno ng Kowloon. Di nagtagal pagkatapos dumating si Mr. Big at ang kanyang mga tauhan. At dinala ang mga elder ng Kowloon at pilitin sila kasama si Dick Chow na pumirma sa isang kasunduan sa pagbebenta ng lupa sa mababang presyo. Tumanggi si Dick Chow, na nagsasabi na sinira ni Mr. Big ang kanilang kasunduan na pinatay si Cyclone sa halip na si Lo Kuan. Ngunit sinaktan siya ni Mr. Big at pagkatapos ay inilagay siya sa kulungan ng aso upang pilitin siyang pirmahan ang kasunduan sa pagbebenta ng lupa. Sa isa pang pagkakataon nakipagkita si King kay Mr. Big at iminumungkahi na ibenta niyang muli ang lugar ng Kowloon sa gobyerno para magkaroon sila ng malaking tubo. Pumayag si Mr. Big at hiniling kay King na hawakan ang lahat dahil ang kanyang mga pinsala mula sa nakaraang labanan ay hindi pa ganap na gumaling. Hindi nagtagal pinangunahan ni King ang grupo upang paalisin ang mga tao sa Kowloon. Sa panahong ito nag-iisip si King na kaya niyang pamunuan ang Kowloon dahil sa natalo niya ang pinuno na si Cyclone. Noong gabing iyon habang si Mr. Big ay iinom na ng kanyang gamot sa kanyang silid. Nagulat siya sa tunog ng pagpasok ng isang tao. Habang sinusuri ito ni Mr. Big na biglang sumulpot si King at sinakal siya hanggang sa mamatay ito. Kinabukasan si Lo Kuan na lumabas na sa hospital ay pumunta sa immigration office. Si Lo Kuan ay sinubukan na ipaliwanag na siya ay ipinanganak sa Hong Kong at bumalik siya upang kunin ang kanyang identity card. Nang marinig ito ng immigration officer pagkatapos ay tiningnan ang mga dokumento ni Lo Kuan at sa wakas ay nakahanap ng patunay na siya nga ay ipinanganak sa Hong Kong. Dahil dito ay naligtas si Lo Kuan sa deportasyon at natanggap ang kanyang identity card na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa Hong Kong ayon sa gusto niya. Pagkatapos malutas ang isyu sa tanggapan ng imigrasyon, si Lo Kuan ay pumunta sa lugar ni Tiger upang malaman kung nasaan si Shin at ang iba. Sinabi ni Tiger kay Lo Kuan na ang kanyang tatlong kaibigan ay namatay sa laban. Ngunit si Lo Kuan ay hindi naniniwala. Bukod pa rito sinabi rin ni Lo Kuan kay Tiger na kailangan niya si Shin at ang iba upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Cyclone sa kamay ng King. Nang makita ang determinasyon ni Lo Kuan na sa wakas ay ibinunyag ng Tiger na ang tatlong kaibigan ni Lo Kuan ay naninirahan na ngayon sa tabing dagat. Nang walang pag-aalinlangan si Lo Kuan ay umalis upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Si Lo Kuan ay lubos na nabigla sa kanilang kalagayan. Lalo na't sila ay nasugatan habang nililigtas siya. Sa kabila nitong si Lo Kuan at ang iba ay natutuwa sa muling pagsasama-sama. Upang ipagdiwang ang kanilang muling pagsasama ang apat na magkakaibigan ay naglalaro ng mahjong hanggang hating gabi tulad ng madalas nilang ginagawa. Kinaumagahan si Shin at ang iba ay nabigla nang malaman na si Lo Kuan ay umalis humantong sa kanila na maghinala na siya ay malamang na naghiganti kay King.
Mamaya si King na naging leader sa Kowloon nakitang nagsasagawa ng ritual para ipatawag ang isang demonyo na umaasang hindi maaapektuhan sa mga pag-atake ng kanyang kaaway. Nalingid sa kaalaman ni King, si Lo Kuan ay lihim na nakapasok at sinabihan ang bata upang ipaalam sa lahat ng mga residente na manatili sa loob. Pagkatapos ay mabilis na ipinakalat ang mensahe ni Lo Kuan at hindi nagtagal ay naghanda ang lahat ng mga taga-nayon upang itigil ang kanilang mga aktibidad. Sa lalong madaling panahon matapos si Lo Kuan ay lumikha ng usok upang matakpan ang paningin ng mga tauhan ni King. At madaling nakapasok si Lo Kuan sa lugar habang si King ay naghahanda sa ritual. Nang walang pag-alinlangan ay tinapos ni Lo Kuan ang lahat ng tauhan ni King. Sa gitna ng laban dumating si Shin, AV at 12 at sumama kay Lo Kuan sa pagtalo sa lahat ng miyembro ng Phoenix Gang upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Cyclone. Nagtutulungan ang apat na magkakaibigan ay nagtagumpay na pabagsakin ang mga tauhan ni King. Nagsimula silang barilin ni King gamit ang dalawang mahabang baril. Kaya naman si Lo Kuan at ang iba ay nagtago upang maiwasan si King. Matapos na talunin ang lahat ng mga kaaway ang tatlong magkakaibigan ay sumama kay Lo Kuan sa pag-atake kay King. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayan sa martial arts ni King at ang kanya ay tila hindi kapantay si King. Si Shin ay nadismaya ay sinubukan nilang itulak si King mula sa bubong para sila ay mahulog. Ngunit nabigo si Shin, at nagtatapusin na siya ni King biglang nakialam si Lo Kuan at silang dalawa ay nahulog na nakabitin sa lubad. Sinubukan ni Shin na hawakan ang lubad upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang makita itong si Lo Kuan pagkatapos ay hiniling kay Shin na bitawan ang lubad. Ngunit tumanggi si Shin na iginiit na manalo sila. Idiniin ni Lo Kuan ang naputol na talam sa katawan ni King na umaasang masugatan siya. Sa kasamaang palad ay sinaksak ni King ang isa pang piraso ng naputol na talam sa balikat ni Lo Kuan dahilan para mahulog siya. Inihagis pa ni King ang piraso ng talam kay Lo Kuan bago umakyat pabalik sa rooftop upang tapusin si Shin at ang iba. Ngunit biglang naging masama ang panahon. Dahil sa tulong ng hangin nagawa ni Lo Kuan na umakyat sa rooftop at tinamaan si King sa likod. Dahil sa malakas na atake ni Lo Kuan, ang sirang talam sa loob ng katawan ni King na nasugatan ang mga laman loob niya. Si Lo Kuan at ang iba ay sinamantala ang sandali upang talunin ang Phoenix Gang leader. Hanggang sa ibigay ni Lo Kuan ang isang espada kay Shin na binigyan ng pagkakataon ang kanyang kaibigan na makaganti si Shin. Nang walang pag-alinlangan inatake ni Shin si King na tumapos sa kanyang buhay. Matapos ang kanilang pagkapanalo si Lo Kuan at ang iba ay pumunta sa barbershop ni Cyclone kung saan pinalaya nila si Dick Chow na nakakulong sa kulungan ng aso. Si Lo Kuan at ang kanyang tatlong kaibigan ay makikita sa rooftop ng isang gusali na tinatangkilik ang tanawin ng Hong Kong. Sa sandaling iyon napagtanto nila na ang Kowloon ay malapit ng maging alaala dahil ang lungsod ay aalisin na. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.